Good evening po. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. At muli po tayo nagkita sa Ode Alteram Partem. Ito po ang inyong host, Susukgang Jr. Let us hear the other side. So, welcome po. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sana po kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya. At kung kayo ay nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Ang akin lamang po, i-update ko na lang kayo. Sir, sa Commandant Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hill Gaban, sir po rin po naisubmit ko na po yung aking NBI doon sa Taguig, at yung staff po ninyo na in-inform ako na mag-submit ng SOI, naisubmit ko naman po yung SOI. However po, there was some minor when it comes doon sa signatory, sir. Napermahan naman po sir ng admin doon sa Rexta. However po, yung nire-require sa akin doon sa HRPC is kailangan po talaga permahan ng officer ng Sigaw. So, hindi ko ba sir maintindihan kasi kung signatory din lang yung difference, ang akin lang sir, ganun din naman yung magiging entry niyan sir . Ang the difference lang is the signatory. So, yung clearance ko sa NBI will vouch na ako sir, we have no derogatory record and my 24 years in the service are dedicated service ko yan sir. Without i-basing ng tour of duty. Last time tinanong kami ng admin officer namin si Sir Duran kung ano yung saan kami gusto magpa-assign. Nagrekomendo kay sir na kung pwede ma-assign ako sa legal para sir matulungan yung mga tropa natin dyan sa Rexta na magkaroon ba ng pag-asa sa kaso nila. Ang akin naman sir, nag-comply naman ako ng requirement sir base doon sa inyong staff from the Office of the Commandant. Na-submit naman sir. Ito sir, hindi na ito bago sa akin sir, matanda na ako sa serbisyo at nangyari pa sir, medyo ang labas nun sir sabihin ko talaga sir dito, medyo binastos pa ako dun sir sa HRPC. Pinapalabas ba sir na ako'y bastos? At hindi naman po ganun sir na ako'y bastos. Ganun lang talaga ako magsalita sir. Diretso, direct to the point. At klaro ako sir magtanong. Kasi kung binabato ako dun sir ng isang tanong na kung napareceive sa akin yung isang document, abay sir hindi ako nakareceive ng document. Kasi kung nareceive ko yung document, ay may receiving copy dapat ako at pinirmahan ko. Ay, shoutout pala classmate. Ito yung classmate mo nagsasuffer pa rin at 7 months na akong walang sahod. December na. Siguro sana kayo ay masayang-masaya dyan at kayo ay nananagana. Ako dito naghihirap pa rin. So, isite ko lang yon doon sa my Coast Guard credo. I will consider it obscene to flaunt wealth and privilege however well earned while my fellow Coast Guard man endure adversity. And exactly ho, yan po ang aking commandant sir na sinasuffer ngayon. I've been suffering already for 7 months due to the fact na talaga sir sumasahod naman ako at meron akong anak. Kung ako lang sana sir kaya kong tiisin, nangangayayat na nga ako sir kakaisip, hindi na makatulog. At ito pa yung implant device na ginawa sa akin. Yan, talagang naghihirap ako sir, hindi ako halos makatulog halos may ringing yung tenga ko. So, isang makapangyarihang kamay talaga ang gumawa sa akin ito at talagang ay, shoutout nga kay Jess Repiso, batch ko. Congrats sa ranggo ninyo. Sa career mo, batch, congrats. At salamat pala kay classmate Tibilin, kay Del. Nung dumaan ako dyan sa Taguig, binigyan pa nila ako ng panggasolina. Talagang hindi lang panggasolina, may pangkain pa. Talagang yung mga kabatch ko na yan, mga kabatch natin, talagang salamat sa inyo ng maraming salamat. At ito nga sir, member ako sir ng class 2, PO second pa rin. And hindi lang talaga sir matanggap na I was discharged arbitrarily. With honor, of course with honor. Sir, dahil lang sa SOI, ewan ko ba sir bakit na talagang pahirap. Hindi ako nakaalis ngayon kasi may mga activity ako dito sa bahay, lalo na 3 lang kami rito at ako yung taga-igib. Kung wala kaming tubig dito, ang hirap po sir So, hindi ko sir maintindihan na pangalawang direktiba is directive galing sa opisina ninyo na mag-submit ako ng documents
Nag-submit naman ako, sir. However, the question was the signatory kasi ang nagpirma doon sa aking SOI is yung admin ng aming Rexta office, my former office. So, nung time kasi na pumunta ako doon sa Sigaw, may lakad doon si Sigaw, wala si Sigaw. So, pinapa-expedite ninyo yung documents. Kaya nag-decide na lang ako na papirmahan doon sa admin ng Rexta. So, yun lang yung sir ang akin. So, I know the games naman, sir, kung talagang to break the spirit, to break the human spirit. I've been aware of that ever since na ako civilian. Napanood ko yan sa RTN 8 na Breaking the Spirit. At napanood ko rin sa isang pelikula niyan, I think mga 90s na yon, na yung tao hindi nila pinapatay, talagang by longevity ba, sir, na pagpahirap. So, i-burn out ka nila kasi ang everyday na buhay natin, gumagastos talaga tayo. So, sa tubig lang, sir, ma-problema na ako sa tubig dito eh. So, siyempre, gasolina pa ng motor. So, ganun. So, ang akin lang, sir, na-inform lang din sa inyo, sir, na kinumply ko naman, sir, yung sinabi ninyo. That was Monday. I think, nandito pa naman, sir, may mga messages naman, may mga communication naman eh. So, talaga hong grabing pahirap ito. Ang training natin noon sa CGMC is 6 months lang. Either kahit napahirapan ka, dibdiban ka, dumura ka ng dugo, okay lang, sir, natitiis ko yun eh. Natitiis ko yun, pero ang hirap ba, sir, dahil meron akong anak, nagsasuffer din yung anak ko. So, minsan hating gabi, nagigising yung bata, gustong kumain, at minsan hating gabi, nagigising siya, umiiyak na lang. So, ang hirap ba, sir, sa dibdib eh. So, isa lang, sir, nakikita ko rito, this is a form of subversion, a form of torture, mental, emotional torture, na ako naman, sir, humarap naman dun, sir, sa CG1. At talagang nakita ko, sir, alam ko yung sistema natin that there is a chain of command. And that chain of command was broken by one of your officers, sir. So, ang bigat to, sir akin, sir, nag-Facebook live na lang ako is decide na sana baguhin ba, sir, yung order na amendment. However, sir, hindi niya binago wala naman ako, sir, capacity para maglaban sa legal battle or court battle kasi kung meron lang talaga akong sapat, sir, na pera, ilalaban ko talaga yun, sir. Talagang I will make her pay. Masakit sa loob ko, sir nakiusap naman ako, sir. Masakit talaga sa loob ko, sir, na sa 24 years in the service ko, isa ako sa nag-contribute dyan, yung honor guard natin, tapos yung nasunog doon sa SM, na beyond the call of duty. May swerte naman, salamat sa Diyos, hindi sumabog yung kotse. Ang dami nang kasaksi niyan, sir. Tapos others pa, yung pwede, banggitin na kita rito, class 4, si Pwede, siya yan yung nag-firing doon sa Zambales na tinakbo ko. Kasi naisip ko na delikado yung buhay niya, nagpa-firing siya lang mag-isa. At salamat sa Diyos dahil inabutan ko sa donut, nakatayo yung 2 tao sa likod niya, sakto naman. So, mabuhay ka, Pwede. So, alam ko, mataas na yung ranggo mo, so congrats sa iyo. Pagpasensyahan mo, bakit kita na-drop name dito, siguro, hindi naman masama yon, hindi naman kasiraan mo, kasi I believe na that was 2003, nag-iba ka na rin sigurado. Kasi 22 years na rin yun, mga 24 years na nakalipas. So, I believe na ikaw yung makapag-vouch niya na talagang yung kinento ko rito sa Facebook Live na saving lives, one of the mitigating or preemptive na action taken during na nagfiring ka doon sa Zambales para maingatan ka is yan yung ginawa ko. Talagang tumakbo ako noon para lang suportahan ka sa pagpapiring. Hindi ko naman pinagbawal, at least gusto ko nga magfiring tayo, magfiring ka doon At nag-enjoy din naman ako. So, yun lang akin. So, the rest pa, iba pa, yung si Ma'am Michi, ayaw ko na lang magitin muna, ma'am. Alam nyo na ito, ma'am So, si Ma'am Michi, siya naman yung saksi niyan sa Code of Conduct ng Philippine Coast Guard dyan, na one of my contribution dyan. However, hindi man ako binigyan ng award, pero okay na ako doon. Hindi man ako na-recognize. Okay lang ako kasi si Sir, bumait naman si Sir na Hindi na ako pinagalitan ni Sir buhat nung nagawa ko yung Coast Guard Code of Conduct.
Okay na sa akin yun kahit na hindi na ako binigyan ng recognition o award sa contribution ko sa project ni Sir noong 2009 ay 2010. I think that was 2010. Nung pag-change of command kasi from Commodore Rueras to Sir Garcia, so nabanggit ko na si Sir. So salamat Sir, at least hindi na ako pinagalitan bandang huli. At least napatunayan ko na meron talaga akong worth. So kay Sir naman, sakaling makabalik ako Sir, ito lang masabi ko Sir, salamat na ako'y pinagkakatiwalaan nyo pa at talagang umaharap sa hamon ng buhay na ito. Talagang mahirap po talaga Sir, dahil kung ako lang natitiis ko man yung gutom, pagod, minsan puyat, hindi makatulog, pero mahirap Sir yung anak ba Sir. Yun lang yun naman yung akin. So siguro naman si Ma'am mas tuwang-tuwa na ito, si Ma'am masayang-masaya na siya kasi talagang enjoy niya yung December niya. Nagkaroon kayo ng mga bonuses dyan, ngayon sahod na naman, ngayon extra na naman dyan. So ako hindi naman ako nainggit. So akin Ma'am, talagang yung ginagawa niyo itong pahirap Ma'am, wala lang kayong katapat Ma'am eh. So panawagan ko na lang to our beloved and honorable Vice President of the Republic of the Philippines, Ma'am Inday Sara, Ma'am, baka pwedeng sakluluhan mo naman ako Ma'am. Talagang mahirap Ma'am eh. So when you have something to say, silence is a lie. From the Canadian psychologist Jordan Peterson, yan po ang sabi niya. And tyranny feeds on lies. Sabi nga na isang commentator doon, Jack Mawatan daw, kung pwede raw pagtagalogin ko. Tagalogin ko na rin Sir. Siguro yung pagiging tahimik o pagsasawalang kibo ay isang ano yan, kung meron kang mahalagang bagay na kailangang sabihin, ang pagsasawalang kibo ay nagpapasagana sa pagmamalabis, sa mga nagmamalabis. Yan. When you have something to say, silence is a lie, and tyranny feeds on lies. Jordan Peterson, a Canadian psychologist, commentator, author, so lecturer. So yun lang Ma'am Inday Sara, Ma'am, baka pwede nyo akong sakluluhan Ma'am. Alam ko Ma'am may prinsipyo din kayo, meron din ho ako Ma'am prinsipyo. I don't wanna go into politics, pero akin Ma'am, panawagan lang bilang isang tatay, kayo ay magulang din. Nakikiusap ako Ma'am bilang magulang sa magulang Ma'am, meron akong anak Ma'am So yung anak ko ito Ma'am, para inform ko na rin sa inyo, nagsuffer din ito Ma'am, 2 years din itong naggamot naapektuhan na ngayon pagsasalita niya, nagkaroon siya ng hyper, lalo nang bago siyang pinanganak, kinargahan pa ng gamot na yan para bang pampahilab. So hindi man ako doktor, against man ako doon sa ganong procedure, pero walang magawa kasi sabi ng doktor So yun lang akin Ma'am. So bilang isang tatay Ma'am, hindi na bilang isang Coast Guard kasi hindi na ako Coast Guard Ma'am I was discharged honorably random. So yun, by one of our officers in the Philippine Coast Guard. So I do not see prudence on the decisions made. If the oath taken is to ensure the moral and welfare and the strengthening of the organization, I see no prudence on that decision making. Meron ho talagang ginawa kayo Ma'am the chain of command. You broke it. You broke the chain of command. So wala ho sa level ninyo Ma'am na sirain yung direktiba Ma'am Napakabigat to sa loob. Nagsasuffer ho ako Ma'am. So sigurado yung 4 kong kasama, kung meron din silang kinakaharap, sigurado nagsasuffer din kasi 5 kami tinanggal mo Ma'am there is a prima facie evidence. It's because na merong dalawa doon na mas nauna February, kung nilalapatan yun ng 60 days, that was more than 60 days. So lahat nun Ma'am mga prima facie yun and one included, and the 5 PCG personnel who were honorably discharged was yung re-enlistment niya was dated 2024 pa. So you gave him a year or more, or a half year or 1 year bago niyo siya Ma'am discharge. Akin Ma'am month of May din yun
So, ang bigat to. So, ma'am, maglalakas loob ako, ma'am. To our Vice President of the Republic of the Philippines, ma'am, akin man panawagan, sana ma'am makarating sa inyo itong aking Facebook Live at matulungan nyo ako. Kasi merong mga nagre-recommend sa akin na lumapit sa mga senador, hindi ko sila ma'am kilala at saka ayaw ko talaga lapitan, ma'am. Talagang, kung nandito lang ma'am si President Duterte, ma'am, siya pa rin yung nakaupo, talagang ma'am hihingi ako ng lapit doon, ma'am, ilalapit ko talaga doon, hindi ako magdadalawang isip. So yun lang yung akin, ma'am. Kung ang pagsasalita ng katotohanan, katotohanan talaga, ma'am. Kung kailangan bayaran ng katotohanan, di binabayaran ko naman, ma'am, ng katapatan din. Isa ho akong tapat na naglilingkod dyan, ma'am, sa dati kong pinagtatrabahoan, pinaglilingkuran, ma'am, sa loob ng 24 years in the service ko sa Philippine Coast Guard. Aking mga kasama, iningatan ko, kahit bagaman ng aking mga kaaway, ay ipinagtanggol ko. Yan yung katotohanan, ma'am. Personal aside, personal lang yon. Pero when it comes to in line of duty, abay, pinagtatanggol ko yan sila. So, sigurado, tuwa naman sila kasi nakapagiganti na. Ewan ko lang kung ilang taon na yung nakalipas, kung ilang taon pa ba ang dapat lumipas para maintindihan nila na bagaman sila ipinagtanggol ko. Panahon noon kay Sir Rueras, hindi ko maintindihan o hindi ko nakikita. Ang isa lang kong nakikita ko, dalawa lang yan, yung pagiging makatao at hindi makatao. So, hindi ko pwede ikumpara sa hayop kasi yung hayop may awa Nakikita ko rito, mga hayop may awa sa kapwa hayop Tulad nitong pusa, stray cat dito, pinapakain ko siya. Pag sobra yung pagkain, kinukuha niya, binibigay niya sa ibang pusa puro barako yan sila, dapat naglalaban Pero hindi sila naglalaban So doon pa lang nakikita ko rito, saksi ako rito nasasaksihan ko. At saka yung mga kapitbahay ko, nakikita nila yung mga barakos tapat ng bahay ko, nag-iipon-ipon dyan, hindi naman sila nag-aaway. Bagaman dati nag-aaway sila, pero pinagpapapalo ko, sabi ko, wag kayong manggulo rito. Kung gusto niyong kumain, kain. Pag wala, wala, sabi ko. Shoutout pala sa aking tita. Salamat po. Wala akong pag-asa sa administrative kasi hindi na inaksyonan So shoutout pala kay Sir Chan. Sir, nag-retired na kayo. Pero naalala ko nung dinischarge ako nung 2016, may napansin kayo doon at binago yung order at binalik naman kaagad ako. Kay Sir, kay late Captain Gib, wala na akong magawa. Nagpahinga na si Sir Yun ang malungkot doon, nagpahinga na si Sir. Kumbaga, mga nakakaalam na mga masiselang bagay, nagpahinga na. Ayaw ko namang i-drop name dito si ma'am kasi mahirap naman, baka pag-initan siya lalo kasi I know the politics So, again, kung makarating man ito sa inyo, Madam Vice President, ma'am, kung pwede nyo akong sakluluhan dito kasi hindi ko na makita yung prudence nito When it comes sa SOI, signatory, hindi naman yan, alam ko naman ang kaso niya pagka forgery or what So that's a criminal offense, pag forgery ka ng mga documents ka. Bagaman yung aking documents doon sa first letter of appeal ko, tinapon. Masakit to talaga sa loob ko. Talagang pinaghirapan ko yung mga documents na yon na ipunin para depensa sa aking mga katayuan. Hindi ko naman gawa yun Mismo saksi naman dito sa Highway Patrol Group sa HPG, talagang pabalik-balik ako noon kahit na inabutan ng holiday. Alam naman ng HPG iyan. So mahirap po magsinungaling. Ayaw ko magsinungaling Sa akin lang yung katotohanan. Ngayon, yung pagsasalita ko naman, sabing kinukot ko si Jordan Peterson, if you have something to say, silence is a lie, and tyranny feeds on lies. So, by Jordan Peterson, a Canadian psychologist, commentator, author. So, ganun siya, one of the respected na icon of Canada. So, yun, si Jordan Peterson. So, ang akin lang, sa aming magiting na commandant, sir, ang akin lang, sana bigyan din naman ako ng kasi, nung pumunta ako doon, binastos pa ako, sir, yun ang isa doon siguro, baka nababastusan sila, daw ako magsalita, hindi naman pambabastos yun, alam ko yung salita, sir, ganun talaga ako magsalita, sir, diretso. Tinatanong ko naman kung nasaan yung document, pero
Ayaw ko ba sir na ako'y gawan-gawan ng kwento. So, alam ko sir yung mga galaw nila, lalo na mga yan sir, mga gumaganon sa akin na pambabastos, batang-bata pa serbisyo sir. Kumbaga yung serbisyo nila na yan, kalahati lang ng serbisyo ko, pahinga ko lang. Ganon. Nababastos ba ako sir? Yun lang yung sir ang akin. Sana magbigay din sila ng galang. Hindi ko naman sila binabastos Yun lang yung akin. Ayaw ko lang sir na ginagawan ako ng kwento. Kung sila'y nautusan man ng isang opisyal dyan para gawin sa akin ito, talagang pagkakamali iyan. Kasi may kredo tayo, meron tayong batas na sinusunod. Dyan sa Coast Guard, bagaman hindi na ako Coast Guard, nag-aapila. Pero ayaw ko sir na binabastos ako kasi hindi ko naman sila binabastos Tama naman sinasabi ko. Kasi ginagawan ako ng isang bagay na hindi ko naman ginawa. Tulad nun, pag-receive ng documents, tinatanong ko kung nasaan yung receiving copy. Ayaw ako bigyan sir siyempre alam ko yung takbo ng documents, alam ko yung trabaho sir So yun lang yung akin. So magtuntun kanan man kami, bay talagang hindi ko na sila makikita. Pero hindi ko sila binabastos. So akin lang. Again, panawagan naman dyan sa ating mga dating kasama, sa mga dati ko kayong mga kasama dyan. Kaunting galang din. Bagaman kami mga matatanda, igalang nyo din. Kasi kung tutusin, college graduate din ako. Salesman din ako. Janitor din ako. Security guard din ako. Bartender din ako. Dati ako sa hotel din ako. So, ganun ba? Naging area manager din ako. Direct selling din ako. Naging announcer din ako. Member ng Onion, naging member din ako ng Onion. About sa opisina, nagtrabaho din ako sa opisina dati at dati rin ako dyan sa Coast Guard. Operation, admin. However, when it comes kasi sa mga direktiba o mga utos na halimbawa na unlawful orders na, hindi ko talaga susundin iyon. Magsasabi ako na yes sir, pero I will not do it kasi kung unlawful orders na iyan, violation na yan sa take oath natin sa oath taking. So, yan talaga yung pinakabatas niyan. Bagaman kung meron mang halimbawa utos na ganyan, kahit wala pang utos, sinusunod ko naman, tahimik ako At dami akong alam dyan, tahimik lang ako. So, ganun lang yung akin. Kaya, dyan sa loob, marunong ako maglaro kasi natuto ako doon sa kay late Sir Bautista. Dyan dati assign sa BMI, si Sir, ang nagsabi sa akin, ang turo niya talaga sa akin, doon sa pag-uusap namin kasi naging kaibigan ko rin si Sir Ang sabi niya, halimbawa ikaw yung opisyal, nag-utos ka, kahit na hindi ka nag-utos o pinagawa mo yan, dapat panindigan mo. Kasi kami sa baba, susundin naman namin yan. Pero pag nagkasunugan, huwag kang magugas kamay, itindigan mo. Yun ang alam ko na tinuro sa akin ni Sir Bautista. Kaya kung ano man yung nakikita ko dyan, pinapabayaan ko. Kasi alam ko, paninindigan naman nila yan Yun nga lang sa akin, talagang mahirap Parang 7 months, 7 months na ako na talagang emotional, mental torture. Talagang pahirap Minsan naalala ko pa yung umiyak pa yung bata rito. Talagang hirap. So, yun lang yung akin bilang isang tatay, isang magulang, at dati yung kasama dyan sa Philippine Coast Guard. Alam niyo yan yung sinasabi ko. At sa mga naging kaaway ko na hindi pa kayo satisfied, bahala kayo sa buhay nyo. Kayo naman mananagot niyan. Ngayon, sa mga classmate ko pa dyan sa Philippine Coast Guard, salamat sa mga nakakaintindi at nakakaunawa. Talagang nangaunti na tayo dyan. Sa iba pa na ayaw pa rin akong tanggapin, bahala kayo, batch. Bahala kayo. May mga isip naman kayo at matatanda na. Tingnan nyo, dami ko ng puti Yan dami ko ng puti. So, yun na yung akin. So, kanya-kanya naman tayo magdadala niyan May kakaharapin naman tayo sa pagdating ng araw. Dahil ang ating buhay, hindi lang naman dito sa lupa. At marami nang nauna. Nag-ipon na sila ng mga tunay-tunaladang ginto. Nung nagpahinga sila, hindi naman nila nadala ni gramo. Nadala sa libingan siguro sa hukay, pero doon sa kabila ay walang kayamanan doon, kapangyarihan Nakasulat naman sa Biblia yan na ano man masumpungan ng iyong kamay, gawin mo agad. Nababaklas na yung sa pinto ko. So, yun lang yung akin. And panawagan ko naman sa Amerika, kung interesado kayo sa ideas, meron naman dito.
So willing naman akong tumulong sa inyo. At talaga naman sa aking Facebook Live, ini-expose ko naman dito yung dragon. Alam ko na napakarami ng panahon ng lumipas, hindi nakakapansin at walang pumapansin. Pinapansin ko ho kasi ayaw ko talagang pagdating ng araw ma 100% na tayo masakop ng Communist China. So kunin ko muna isang cellphone ko, dito pala. I-post ko na lang kasi mahirap mahirap na hindi tayo magsalita pagdating ng araw. Ayaw ko hong bayaran sabi nga alam mo pala hindi mo sinabi, di sana nalaman namin. Kaya ako ngayon sinasabi ito dahil ayaw kong dumating yung araw na sakaling dumating man iyon, hindi ko sinabi na bagaman alam ko man. Ngayon sa gustong umamon sa akin dyan na open ho yan. Open ho kasi bilyon naman yung tao Oy, shout out sa inyo kay tita ko Nancy Kaputli, sa aking kabat si Jis Repiso, at kay Kuya Marcelino, si Justo. So shout out sa inyong lahat. Salamat sa Diyos at talagang napagtsatsagaan nyo yung aking pagpe-Facebook Live. So may 3 akong viewers, so salamat sa Diyos sa inyo, sa suporta ninyo. Talagang nakakataba ng puso iyan. So may may sino pa ito? Hi Sir Duran, sir. Sir, good evening sir. Salamat sa pagtsatsaga mo sa amin dyan sa Rexta dati. Talagang yung tropa, talagang high blood ka Pero salamat na rin sir dahil in-approve mo na na mabalik yung TINI at na-align yung tropa doon. Imbis na magmumukmok sila at mag-iisip ng mga problema, kaso nila kung ano pa. At least nakapag-research sila. Tapos na-enjoy pa nila, talagang tawanan yung tropa. Talagang one of the best moments ko dyan sa Rexta. At least hindi na tayo nagbabantayan kung ano man ba. At least doon na nare-repress yung tropa na with regards doon sa trabaho natin sa Coast Guard. Naging busy pa sila sa kaka-research. So, ang trabaho natin, hindi lang naman pagpapalakas ng katawan, bagaman yan sana ang isa sa mga kailangan din natin dahil isa hindi natin inaasahan, may mga dumadating talaga. Ako dito kahit papano, hindi ako makapag-exercise ng todo Pull up lang. Kaka-pull up pa naman ako yan, Kaya kahit papano, yun nga lang, hindi ko lang maisagad-sagad kasi kailangan natin din ng energy. So, ganun yun siya If you exert energy or mag-workout ka, kailangan mo talaga magbalik din. Kung hindi ka makakain ng tama, baka magkasakit ka pa. So, ganun lang yun. So, salamat pala sir sa inyo at in-approve nyo yung recommendation dati na magkaroon ng TINI at talaga una sir, naging mabuting mabunga yun sir sa lahat ng tropa dyan sa Rexta. Naging productive talaga dahil imbis na sila ay magmumukmuk again kung ano pa, at least nare-refresh sila at magbasa. Talaga naman salamat sa inyo sir na in-approve nyo inallow nyo yung ibalik ulit yung TINI sa tropa, that is the Troop Information and Education. So sir, mabuhay kayo sir. So alam ko rin na meron kayong hamon din sir So, ganun talaga tayo sir sa buhay. So, tuloy lang tayo. Kumbaga sir, lilipas din iyan. So, yun lang yung akin. So, ipopost ko na rin dito yung panawagan ni John F. Kennedy. Ay talaga sinasagot ko, ulit-ulitin ko ito. Gaya na nga ng statement ni Manuel Quezon, ulit-ulitin niya hanggat siya'y nabubuhay. Ito naman sa akin, uulit-ulitin ko ito hanggat ako'y nagpe-Facebook Live na again sasabihin ko talaga, sinasagot ko na rin yung panawagan ni John F. Kennedy. So hindi lang ito the freedom of man,
pati ho pagtulong sa Amerika. Kung kinakailangan na ibigay ko sa inyo yung buong talino ko, willing ho ako, walang bayad. Willing ho ako. So, isa ito sa paraan ko para mag-Facebook Live is to expose the dragon. The dragon talaga, buhay na buhay yung dragon So, na-post ko na yung dragon. Ito pa siya. Na-post ko na pala. Yan, na-post ko na yung dragon. So, puntahan nyo na lang ho yung kuhan. Yes, sir. Tutuloy ko to, sir. Kasi, ayaw ko, sir, na pagdating ng araw, pagbabayaran ko ba, sir? Oy, classmate, Lloyd Dumictin. Mabuhay ka, classmate. Talagang salamat sa Diyos at nakabalik kayo. Nakabalik tayo. Magtumibay lang tayo, kumapit tayo at itong kinakaharap ko, alam ko yung iba sa inyo nalungkot. Pero asahan natin na didinggin naman ito ng Panginoon o na didinggin din ito ng ating commandant kasi may direktiba na si Sir pangalawa through sa staff ni commandant. At very minor na na signatory lang doon sa aking SOI. Yun lang yung pinaka-minor doon. Hindi lang ako nakalis kanina para i-follow up yung SOI doon sa Sigaw kasi ang signatory doon dapat is sa Sigaw. So, ganun din naman yung maging entry noon. However, the signatory lang talagang papalitan lang, kailangan palitan. Pero ganun pa rin naman yun. At ako bilang classmate ninyo, magkasama tayo dyan. Kung ano man nangyari sa ating nakalipas na yun. Lipas na yun Hindi, wala na tayong parang para ibalik yun. Atin yun ngayon na lang. So, ako masaya ako para sa inyo at nakaraos kayo. Bagaman talagang ako'y nalulungkot din, nababalitaan ko yung mga classmate natin na dati, mga nagpahinga, nag-awol o nag-abroad. So, may kanya-kanya naman tayong choices. Yun na lang yung akin. Kasi wala tayong paraan Buhay nila yun Gusto nila yung ganong buhay Na baka gusto nilang umunlad sa abroad. Di, unlad sila sa abroad. So, ganon lang yun. So, mabuhay kayo, classmate. At salamat sa inyong pag-like, pag-follow, talagang pinagtsatsagaan nyo pa yung aking Facebook Live. So, again, ulit-ulitin ko, sabi nga ni Manuel Quezon, siguro i-post ko na rin yung ni Manuel Quezon dito. Ang sakit kasi sa loob ng sinabi ni, ni Manuel Quezon masakit talaga sa loob. Nasasaktan ako sa tuwing maalala ko yun Sinabi niya ito, December 9, 1939. I-post ko ito para makita din ninyo kung ano bang sinasabi. Yan. Yan, pakibasa nyo na lang po sa aking mga nanonood yan. Oy, salamat talaga ng marami. So, yan ang masakit na sinasabi ni late President Manuel Quezon nung siya nabubuhay pa, the President ng Commonwealth. Talagang basahin ko na rin. Overview ito sa Google. On December 9, 1939, the Philippine President Manuel L. Quezon delivered a speech on civil liberties at the Ateneo Auditorium, responding to criticisms about potential future freedoms in an independent Philippines. He famously stated, "I would rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by Americans," unquote. Ang sakit ho niyan Ang sakit ho. Sabihin ko na rin yung sikreto kasi niya. May mga sikreto kasi siya Isa dyan yung DNA. So, alam nyo na ho yan. So, sa Amerika, sa mga scientists, na mga best brains pa. When I mean DNA, alam nyo na ho, deoxyribonucleic acid. Yung bakit niya nasabi ito? Kita naman sa itsura Kita naman ho sa itsura. So, yun lang ho. At meron pa ito siyang statement doon sa isa kong nakapin post doon sa aking Facebook. Ang sinabi pa dyan niya uulit-ulitin niya hanggat siya ay nabubuhay. So, ang sakit to talaga. Kinamatayan niya yung ganong paniniwala. Talagang ang sakit sa loob ko.
talagang hindi lang sa loob ko, titingnan natin yung mga Pilipino na nagsuffer, ang dami yung talagang masakit sa loob. So akin panawagan lang na mga ganyang sistema, binabalik ko rin. Pero akin naman, uulit-ulitin ko ito para sabihin na sinasagot ko yung panawagan ng Amerika. Bagaman si John F. Kennedy, late president na John F. Kennedy, nagpahinga na, pinupost ko rin, ulit-ulitin ko rin iyan. Kasi, again, yung Amerika kailangan ng tulong. So, panawagan ko sa mga Pilipino na mga skilled, yes, mga skilled worker. Abay, grabe ho talaga ngayon yung investment sa Amerika. Ilang trilyon na ho yung investment ngayon sa Amerika. So, sa mga skilled worker, pwede kayong mag-apply dun sa Amerika. Kailangan din nila ng mga skilled kasi yun, although na marami naman sila doon, pero baka sakali, swertihin kayo, palarin kayo, mapunta kayo ng Amerika, edi nakagawa kayo ng mga product na made in America. Made in America pero labor by Filipino. So, proud to be Pinoy. So, alam ko maraming Pilipino dyan sa Amerika. And isa sa mga, I think, pinsan ng aking nanay is one of the US Navy dyan sa Amerika. So, I don't know kung retired na siya. So, yun lang yung akin. So, ganun. Pinsan ng aking nanay, andyan sa, nagsiservisyo sa US Navy. Isa pa yung lolo ko, yung late lolo daddy ko, kapatid ni Lolo Pedring, tsaka ni Lolo Dulpo, mga nag-late pahinga na rin. Pati ni Lola Basyon, nagpahinga na rin sila. Isa siyang US citizen, nakapunta siya sa, nagserbisyo siya noon sa Guam. So, yun lang yun. Ang lolo ko na si Lolo Pedring, hindi pinalad kasi mananahi nung time yun, ang hinahanap nila, mga skilled, mga welder, kung ano pa. Kahit carpenter man o ano, hindi siya pinalad, kaya hindi siya nakapunta ng Guam. So, yun lang yung akin. So, again, shout out sa aking mga masugid na taga-subaybay at mga supporter. So, ang akin lang, hindi naman ako nangangako. Ang akin lang, kung sakaling pala rin tayo at maunlad, magpapa-premyo din ako dito. Sinasabi ko again, ito sa Amerika, kung kailangan nyo ng talino, nandito, ang dami dito sa loob, pwede kong ibigay sa inyo. Gamitin nyo kung gusto nyong gamitin para sa ikakaunlad ninyo. At akin lang, kung may ibibigay kayo, kung ano man, bahala na kayo. Basta ako ipapremyo ko rin dito, itutulong ko rin dito. So again, yun lang po ang akin. So shoutout pala sa aking magiting na tatay, si Jesus Senior at Daisy Sukgang, sa aking kapatid na si Sheila, na talagang matyagang tumutulong din sa akin, at sa aking kapatid na si Jan, sa aking mga pamangkin, Dan Claude Vincel, at sa aking mga pamilya dyan, mga relatives ko. So rest assured na hindi pa naman ako nasisiraan, 7 months lang naman ako nagtitiis. Pero masabi ko talagang mahirap din. So ganun tayo mga Pilipino, we have the indomitable Filipino spirit. So bagaman naghihirap na, tawa-tawa lang din. Sabi nga ng kanta, tawanan mo yung problema. So, sabi naman sa Biblia, hayaan mo yung bukas ang magproblema sa kanya. Yung bukas ang Panginoon yun So, akin lang sa aming commandant, Philippine Coast Guard, sir, Admiral Ronnie Helgaban, sir, I don't know, sir, kung ano pa bang gusto noon, signatory, sigaw. So, the very minor lang naman yun, sir. So, kung humanitarian consideration, tao naman tayo, sir, hindi naman tayo robot So, I don't know kung ano pa bang kulang doon. So, nasubmit ko naman talagang ini-stretch out lang yung yung patience Sinusubukan lang kung gaano nakatibay yung patience. Abay, 7 months na ho, sir. Tinitiis ko rin naman, sir. So, ang akin lang, bakit pala na-delay ito, sir? It's because na nag-Facebook Live ako at ini-expose ko sa Facebook Live yung ginawa sa akin. However, hindi ko naman dinadrop name dito si ma'am. Kasi kung ano man yung later magiging repercussions niyan, kakaharapin niya rin naman yan So, yun lang yung akin. So, nilatag ko lang naman dito yung aking karapatan at yung mga naging desisyon niya. So, yun lang yung akin. Kasi ang sabi nga ni Jordan Peterson, when you have something to say, silence is a lie. And tyranny feeds on lies. Jordan Peterson, Canadian psychologist, commentator, author, so lecturer, so ganun ho. So,
Akin sir, ang mga ganyang galawan nila sir, nakikita ko, lalo pa yung sumusukat sa pasensya ko, mga batang, mga bagito pa. Kung tutortahin nila ako, abay talagang, hindi ko naman sila sir in-underestimate. Masabi ko talaga, the best yung panunortan nila. Oy, si Ma, good evening sa inyo. Oh, salamat. Talagang masabi ko sa talaga sir, na kahit bagaman sila bagito, yung panonorta nila sir, masabi ko talaga impressive. Na-impress naman ako, talagang tinutorta nila ako ng gusto. Kaso lang, kumbaga the wrong timing sila kasi siyempre may kamo kung isa malungkot talaga, hindi nila alam na researcher pa ako dyan. Assign ako dati ng Doctrine Development Research Center dyan sa Coast Guard Education and Training Command. At yun na nga, hindi man ako law student pero nagsi-self-study rin naman ako. And I know yung environment sa law school. Dahil nakausap ko nga dati si James, yung class 7 na umalis na dyan sa Coast Guard na nag-apply for officer, for commissionship, na tinorn down, tapos pinag-initan ng pinag-initan. Naawa din ako sa tao. Graduate siya ng philosophy, mantakay mo gano'ng katinding kurso niya. Tapos nag-graduate pa siya ng law school. I don't know kung nakapasa siya ng bar. Sana nga, nakapasa siya ng bar at naging full-fledged lawyer pa. At umalis na dyan sa ating institusyon at lumipat sa iba. Dahil nang nag-apply siya ng for commissionship, talagang tinorn down, pinag-initan. So I don't know kung imbis na yung institusyon, tulungan natin, patibayan. Kasi pagdating ng araw, mga ngailangan tayo ng maraming tao. Talagang na-infiltrate na tayo dyan ng gusto. Ang Pilipinas na-infiltrate na ng gusto, ang dami-dami na ritong mga naitanim yung kaaway. So, yes, good, magandang gabi sa inyo, si Maa. Kay Jack Daniel, magandang gabi sa iyo, si Maa. Mabuhay ka at God bless sa iyo. So, na-infiltrate na talaga tayo ng gusto. Hanap-hanapin ko lang dito kung nandito yung gusto kong sabihin. Isa sa pag-infiltrate kasi ng Communist China is the economy, yung market. So, yan na yan. Kasi yung documentary, yung sequel sa GMA7, yung Jumong, yan. Talagang may CDs ako noon. Ang problema lang, wala kasing original CD no na binibenta sa market. More on mga copy, mga copy DVDs lang yon. Doon, pinag-aralan ko din yung paano sila mag-build ng nation, paano takbuhin yung economy. Tapos later, nag-aaral din ako ng sinasabi sa administration or sa tinatawag na, ano bang kurso ito? Yung sa commerce, yung tinatawag na PLOC, yung PLOC, yung Papa, Lima, Oscar, Charlie, yung planning, leading, organizing, tsaka coordinating, or iba pang mga setup or system na tinatayo nila o nilalagay nila sa mga libro na yan. So, pati yan, binasa ko rin. Talagang nagsunog din ako ng kilay. Lalo na dati akong salesman at yung natutunan ko doon sa pagiging salesman ay talaga namang sabi ng aking supervisor, hindi mo iyan matututunan kahit saang university or colleges man. Ang sabi niya sa akin, Jess, wag mong ituro yan o sabihin kahit kanino kasi bawal na bawal iyan. So, yun na yung aking tinatago ko naman yung mga ganong talino at hindi ko naman tinuturo. Kung meron man akong tinulungan, hindi ko naman tinuro yung ganong talino. Tinulungan ko lang naman kasi ang akin lang binibigay ko yung kailangan, pero yung sikreto hindi ko sinasabi at hindi ko tinuturo kasi nga naalala ko yung sabi ng aking boss, na aming supervisor nung ako'y salesman, wag na wag ituro. So, yun lang yun. So, balik tayo dito. Ito, pinost ko na. Yung The Rise of Communist China, na sinabi ito ni late President Ferdinand Marcos Sr., yung 1977, iyan, yung pinost ko na. Yung kay William Buckley. So, yan, mag-like na rin ako siguro. Para i-love ko na rin. Kasi very prophetic yung sinabi ni late President Marcos way back 1977 sa The Firing Line with William Buckley na sinabi niya the next na sa economy, sa market is the Communist China. So hanapin ko dito at i-play ko na rin dito siguro.
Baka nalobat pa eh. Accomplishment of what many Chinese leaders have failed on. This is the unification of the Chinese people. So, under the 1540 at pupuntahan ko lang sa 1540 para ano. Of his techniques for staying in power, or is it purely a narrow construction of what he accomplished that commends him to you? The latter. Actually, China will always be a concern of any small country close to the mainland. And every leader in Southeast Asia studies what happens in China. We all know that China will be the center of almost everything within a decade or two. China will be the center of a decade or two. Will be the center of everything on a decade or two. So talaga hong ito dito ko na ano, yan. Hoover Library po, Archives. Almost everybody admires Chairman Mao Zedong for the accomplishment of what many Chinese leaders have failed on. This is the unification of the Chinese. Ito yung YouTube page nila. Yan. So kung gusto nyong sundan para at least ma-aware tayo sa talagang sinabi ni late President Marcos, talaga hong nagkatotoo. So ito yung akin. Kaya ako ini-inform ito dahil talagang na-infiltrate na ho tayo eh. So sabihin ko na rin dito, yung 100 years battlefield, kasi may mga battlefields eh. So you have to choose yung ano, you have to choose your battle. Yung kay William Buckley. Kasi kung hindi ko ito sabihin, eh andito na sila sa loob, walang mangyari. Eh at least alam na natin, at pasalamat ako sa Diyos dahil buong mundo talagang nasunog na rin, talagang na burn out na rin sila. So marami ng bansa yung nag-turn back sa Belt and Road Initiative ng China. Yung initial na BRI pala nila, yung BRI, Bravo Romeo India, is acronym for the Belt and Road Initiative. Actually, itong strategy nila is a facade. This is a battle readiness infrastructure. So, ganun kasi yan eh. What if you have a strong military kung mahina naman yung economic mo? Eh di pagdating ng araw, wala na. Di ba? Ekonomiya mo nga mahina, malakas ba military mo, eh supply ka ng pera doon, wala pa namang gira. So ganun sila, ini-stretch na yung laban. Kasi ang pinaka-target nila ng China is hindi sila makipaglaban head-on. So ganun lang yon. They will not fight head-on. Kasi alam nila na ang problema nila is the resources. Tsaka alam nila na buong mundo talaga meron talaga silang atraso na. So, yun lang yung akin dyan. Kasi kailangan ko man ito i-expose. Bagaman sabihin ko na, ako'y hindi malagay man halimbawa sa panganib o ano man, wala na akong pakialam. Kasi pinapasa Diyos ko na, naman ito. So, yung akin lang ramdam ko yung pressure ng China. Ito, influence ito. Kasi nga, wala ko ibang grupo. Ay ako'y talagang solidong Philippine Coast Guard, member ng Philippine Coast Guard dati. Wala akong mga grupo-grupo na pwede bang sandalan pagkatapos nito. Talagang kung lolobin ako yung makapag-retire, isa akong retired na member ng Philippine Coast Guard dati. However, hindi pa mangyari iyan kasi inapila pa yung kaso ko, yung reinstatement.
So yung akin lang, yun lang sir, sa aming magiting na komandan sir, Philippine Coast Guard, yun lang sir ang akin. Na-comply ko naman sir yung mga documents, actually formality or what, naantay ko naman sir na sabi nga dati sa message, board at meron pang tumawag sa akin sa Human Resource Management Center naman or Command sa HRMC. Talagang hindi ko naman sabihin dito sir, pero doon na lang sa board. Pero ito lang masabi ko sir na talagang pinapa-retire na ako ayaw ko lang mag-drop name kung sino yung officer na may may puso pa na ako'y tanggapin sa opisina niya at para makapagtrabaho or makapagbigay pa ng makapag-input pa ng mga ibang panibagong ideas na makatulong sa ating organisasyon. At nalalaman ko sir, meron pa dito naka-input, hindi ko pa nilalabas. Ayaw ko lang sabihin kahit kanino. Tinatago ko, wala pang nakakaalam nito. Tinatago ko na lang. In case kung makabalik man, edi panibagong buhay ko sa Coast Guard, edi ibibigay ko na rin naman diyan para as in show na pagpapasalamat na rin. Kasi ayaw ko rin naman ng mga talino ko na natutunan, naalaman at naipon pa nung matagal ng mga panahon, tuturo ko sa mga hindi naman kapaki-pakinabang. Siguro maturuan ko sila sa kailangan lang nila, pero mga bagay na mga masiselan, siyempre alam na natin yon, talagang bawal ituro yan. Gaya ng tinuro sa akin dati ng boss ko, na nung ako'y salesman, wag na wag mong ituturo iyan dahil bawal iyan. In short, pag mga confidential. Pag kailangan itago. So, paano ba yung patunay ko na talagang na-infiltrate na tayo? Ito ayaw ko na lang mag-drop name. Isang incident ito na isang mayaman siya. Talagang alam ito ng intelligence community. Talagang nag-broadcast siya nagpa-media siya. Tapos sinabi niya, sinaysay niya na talagang merong banta sa buhay niya dahil siya isang negosyante, yung banta sa buhay niya na siya'y papatayin. At kung siya'y papatayin, sinabi niya, dinrap name niya yung isang general na mastermind o nagpaplano na siya ay patayin. So dinrap name niya. So ayaw ko namang i-drop name dito si Sir kasi retired na rin si Sir At maselang bagay iyon. At yung itong tao na yan, mayaman din. Ayaw ko nang i-drop name dito kasi mga masaselang bagay, wala akong panlaban So, ganun sila kalalakas. Kaya, ang masabi ko sa ating intelligence community na infiltrate na tayo. Kasi kung yung usapan ng mga general masyadong matataas iyon, confidential tago, paano nakalabas iyan? Yun ang ibig kong sabihin. Talagang na-infiltrate na rin tayo. At, isa pa, nabalitaan ko si President Trump, kinancel niya yung F-16. Yung F-16 na fighter plane na galing sa Amerika na kinancel niya. Siguro nga nakita niya baka yung technology makopya lang o maano lang, kaya hindi niya kinancel, hindi niya tinuloy yung pagpapadala sa Philippines o pagbenta. Which is na siguro, again, itackle ko itong mga bagay na ito, bagaman para bang brief and concise, kumbaga siksik yung ganitong pag-Facebook live, ang dami kong na-itackle at wala pa namang question. So, ito lang masabi ko. Isa hong biyaya na yung Pilipinas ay dati isang maunlad na bansa at militarily ang lakas, pero later humina kasi nga na-infiltrate tayo. Ilan na ho sa mga nakaluklok sa opisina ng Pangulo, pero yung galawan nila, yun yung nagpapatunay. Ang akin lang, hindi man tayo umunlad militarily, technologically, kasi kung talagang umunlad lang tayo, abay na nakawin lang ho iyon. So yun lang akin, na blessing pa rin ho iyan. Kasi yung galaw ng Communist China, talaga hong kung wala mang pumapansin dahil siguro natatakot, ayaw pansinin, sabi nga ng ating dating Pangulo na si Mayor Rodrigo Roa Duterte, sir, kumapit lang sir, may awa siya ng Diyos. May awa ang Diyos. Ang sabi niya, mas delikado ho. Talagang your life will be put in danger. So, naintindihan ko naman ho iyon. Ang dami na hong attempt sa aking buhay. Ako, pinapasa Diyos ko lang naman. Kasi, kung yung kamatayan, araw-araw naman tayo namamatay lahat Yung pagtulog lang, everyday yon. Tapos yung cell ng ating katawan, everyday yan, nagpapahinga maraming nawawala.
So, yun lang yung common sense dan, yung pinaka-science niyan. At yung kamatayan na sinasabi naman sa Biblia, dalawa klase o ilang klaseng kamatayan dyan. Yung isang kamatayan na sinasabi dyan, yung Diablo, yung si Lucifer, Satan. Yung akin lang, ang masabi ko talaga sa kanya, duwag. Duwag kasi yan, hindi yan siya kailangan katakutan. Si Lucifer, ang atin lang dapat alamin is we have to recognize na meron din tayong problema talaga. So, isi-share ko na rin pala bago ko makalimutan. Ito. Isang magandang bagay ito, halimbawa sa atin, na kailangan din nating maintindihan o marinig man. Bagaman narinig naman natin ito minsan siguro, ilang beses na. Kailangan pa rin nating ma-refresh. Saglit lang ito na. My name is Jenny. I'm a sophomore, and this is for all three of you. Let's move on to the next question. Go ahead. Hi. My name is Jenny. I'm a sophomore, and this is for all three of you. Can you say in one sentence or less what... you know what I mean. Can you say why America is the greatest country in the world? Diversity and opportunity. Lewis? Freedom and freedom. So let's keep it that way. Well, the New York Jets. No, I'm going to hold you to an answer on that. What makes America the greatest country in the world? Well, Lewis and Sharon said it. Diversity and opportunity and freedom and freedom. I'm not letting you go back to the airport without answering the question. Yes, your shawarma. Well, our Constitution is a masterpiece. James Madison was a genius. The Declaration of Independence is, for me, the single greatest piece of American writing. You don't look satisfied. One's a set of laws and the other's a declaration of war. I want a human moment from you. What about the people? Why is America not the greatest country in the world, Professor? That's my answer. You're saying yes. Let's talk about fine. Because Sharon, the NEA is a loser. Yeah, it accounts for a penny out of her paycheck, but he gets to hit you with it anytime he wants. It doesn't cost money. It costs votes. It costs airtime and column inches. You know why people don't like liberals? Because they lose. If liberals are so fucking smart, how come they lose so goddamn always? Hey, and with a straight face, you're going to tell students that America is so star-spangled awesome that we're the only ones in the world who have freedom? Canada has freedom. Japan has freedom. The UK, France, Italy, Germany, Spain, Australia, Belgium has freedom. So 207 sovereign states in the world, like 180 of them have freedom. All right. And yeah, you, sorority girl, just in case you accidentally wander into a voting booth one day, there's some things you should know. And one of them is there is absolutely no evidence to support the statement that we're the greatest country in the world. We're 7th in literacy, 27th in math, 22nd in science, 49th in life expectancy, 178th in infant mortality, 3rd in median household income, number 4 in labor force, and number 4 in exports. We lead the world in only 3 categories: number of incarcerated citizens per capita, number of adults who believe angels are real, and defense spending, where we spend more than the next 26 countries combined, 25 of whom are allies. Now, none of this is the fault of a 20-year-old college student, but you nonetheless are, without a doubt, a member of the worst generation ever. So when you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what the fuck you're talking about. Yosemite? Sure used to be. We stood up for what was right. We fought for moral reasons. We passed
laws, struck down laws for moral reasons. We waged wars on poverty, not poor people. We sacrificed. We cared about our neighbors. We put our money where our mouths were, and we never beat our chest. We built great big things, made ungodly technological advances, explored the universe, cured disease, and we cultivated the world's greatest artists and the world's greatest economy. We reached for the stars, acted like men. We aspired to intelligence. We didn't belittle it. It didn't make us feel inferior. We didn't identify ourselves by who we voted for in the last election, and we didn't scare so easy. We were able to be all these things and do all these things because we were informed by great men who were revered. First step in solving any problem is recognizing there is one. America is not the greatest country in the world anymore. Yan. Ang akin lang, sa dami ng sinabi niya, 207 states, 180 of them have freedom. So, the first thing is we have to recognize. Ano yung dapat natin i-recognize? Isa yan dyan yung oath. If we took an oath, dapat alamin din natin yung salita. Kaya papasok doon yung etymology. Kasi sa etymology, makikita mo yung transition or yung pagbabago ng salita from its very origin. So, yung oath natin, sumumpa tayo sa trabaho. So, yun lang yun. Siguro nakakalimutan lang o hindi napapaalala, ano ba talaga yung sinasabing camaraderie o my fellow Coast Guard man. So, yun lang yun. At yung awa sa kapwa-tao, para bang ang galaw kasi dito sa Pilipinas ng kaaway, tanggalin yung balance. Anong balance yon? Isa doon, yung balance of yung ekonomiya ba, balance ng pamilya. Tulad dito sa akin, tinanggal ako sa trabaho, siyempre nawala yung balance ko na pang sustain sa pamilya ko, siyempre magkakaroon talaga ng awa yan. Pero ako hindi ako nagpapadala sa ganon. I still compose pa rin kahit bagaman wala ka na, kahit minsan sabaw lang yung ulam mo, okay lang yon, just na compose ka lang. Ganon naman talaga sa buhay, manalangin tayo at talagang malaking bagay din talaga may awareness tayo sa salita ng Diyos. Kasi nasa Juan 16:33, meron talagang kapigatian sa mundo. So yun lang yun. So bilang Pilipino, tayong mga Pilipino, bilang isang bansa, may dapat tayong i-recognize na tayong mga Pilipino. Walang magtutulungan kundi kapwa tayo din. O meron tayong tinatawag na diverse language. Sabi nga sa isang study, Filipinos have 72 or 78 na dialects. Sabi naman sa ibang study, sa professor ko dati sa Asian Theological Seminary, 200 plus yung na-record nila ng mga salita na diverse dialects sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Siguro nakakalimutan natin yung paano ba yung magtulungan bilang mga Pilipino, bilang kapwa-tao, so ganun. So more so sana sa masakit sa akin minsan sa uniformado, sa uniform service, talagang naghirap po tayo lahat dyan Hindi ko na kini-question doon kung iba dyan, maiksi man yung training ninyo, hindi na Ang question doon, part ng pagsiservisyo o ng training ng pagkatao natin is yung real McCoy. So, bilang kasama, hindi ko maintindihan kung paano mo itulungan yung kasama mo Hindi man ako ibang lahi, Pilipino din ako. So, yun lang ang akin. Siguro nakakalimutan lang at kung itong pag-Facebook live ko isa itong paalala, isa itong masakit na reminder o ano man para sa iba, bahala na kayo. Ito naman yung paraan ko siguro para mag-contribute, para ipagpatibay yung ating pagiging isang Pilipino. Kasi nakakalimutan natin na tayo mga Pilipino Umaawit tayo ng pambansang awit, duyan tayo ng magiting, bayang magiliw. Ganon tayo lupang hinirang, bayang magiliw. Perlas ng silanganan, alab ng puso. Sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig,
di ka pa sisiil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwalhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pagmay mang-aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Kung yung the ultimate sacrifice nga ginawa na ng ibang kasama, magbigay ng buhay, I don't know kung magawa ba natin lahat iyon. Hindi ko naman kini-question yung inyong integrity, yung katapatan, pero ang akin lang, bilang isang kasama, ginawa ko rin, sinabi ko, ginawa ko rin, pinakita ko rin sa inyo, bagaman hindi man tayo nagkaintindihan, nagkaaway tayo, pinakita ko din naman. Hindi naman ako nagmamakaawa. Sinasabi ko lang yung totoo kasi kailangan sabihin ng totoo na we have to recognize na tayo ay mga Pilipino with diverse culture, with diverse beliefs, religions, ganun ba? But we have to treat one another as Filipinos. Pag mangangailangan din kayo ng tulong namin pagdating ng araw, kaya niloob din ng Diyos na dito sa Pilipinas, pinagkaisa tayo rito. Bagaman iba-iba yung paniniwala, yun ang masabi ko na tayo ay mga Pilipino pa rin at lalong-lalo na sa mga institusyon, yun lang yung akin. Paalala ba o reminder lang na tayo yung mga Pilipino, tratuhin nyo rin kaming mga Pilipino. Hindi kami ninyo kaaway. Kung kaaway ang trato nyo sa amin dahil iba yung aming religion o iba yung aming paniniwala, pwede naman sa ibang panahon o ibang usapan, ibang setup na pwede nating pag-usapan iyan. Halimbawa, pag-uusap or debate, pwede rin na yun. Pwede nyo akong debatehin dito. Willing na willing ho ako. Gaya ng mga basher na ang daming nagbabasa sa akin sa Facebook. Bandang huli, binablock nila ako kasi hindi na sila makausad hindi pa nga kami nagdidebate. Palitan pa lang kami ng mga ideas. Hindi na nila ako kinakausap. Binablock na nila ako So, willing naman ho ako. Bagaman ako isang Pilipino, kahit sino man dyan willing makipag-usap sa religion, pwede ho. Basta mag-cite lang ako kayo ng inyong topic. Sabihin nyo kung ano inyong gustong pag-uusapan. Pwede naman ho ako. Dati akong researcher. Bagaman hindi man ako professional siguro. Isa lang akong hamak na amateur o nagpipilitang mag-research. Pwede naman ho. At willing na willing ako na makipag-usap sa anumang topic. So again, napahaba-haba na yung Facebook Live. So, shoutout sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa patuloy ninyong pagsusubaybay sa Facebook Live na ito. At nawa yung mga ideas na naipaabot ko sa inyo ay kumatok sa inyong pintuan ng inyong unawa at pintuan ng inyong damdamin na tayo ay mga Pilipino at walang magtutulungan kundi tayo din lang. So, ma'am, talagang bahala ka na ma'am sa bahala ka. Pero sa akin lang sir, panawagan ko lang naman sir. Again, doon sa signatory is, ganun din naman yung magiging entry noon, but then the signatory is, siguro yun na yung kailangang palitan. Pero, na-comply ko na sir na i-submit ko naman yung mga documents doon. However, ang sabi nga, may advance info pa sa akin na sabi nga tumawag sa akin taga HRMC na ano na nila yung documents. Hanggang ngayon inaantay ko rin kung kailan nila ako isasalang. So most probably baka abutin pa ito ng next year. So bahala na lang sila sir. So akin lang sir, kung makatok ako sir bilang dati ninyong kasama diyan at naglingkod diyan ng 24 years. Honorable naman sir yung aking involvement diyan at documents lang naman sir. At willing ulit ako magbigay ng aking explanation kung bakit ako nang-delay doon sa tinatawag na re-enlistment. However, inumpisahan ko naman yun sir, hindi lang ako pinagbigyan nung month of May din sir. At nawala pa yung aking attachment doon. So sir, mabuhayo kayo. Salamat po sa inyo sa pagtitiis ninyo at sa inyong pangalawang direktiba na pinorward sa akin ng inyong mga staff. At na-comply ko naman yun sir, na-comply ko na. So,
Yun lang sir akin. Salamat ng maraming sa inyo sir, at talagang sabi nga ni Jordan Peterson, when you have something to say, silence is a lie and tyranny feeds on lies. Kung hindi tayo magsasalita sir, nananagana yung pagmamalabis. So yun lang yung sir akin. Talaga kung meron man sir magmalabis, may tamaan man sir, talagang meron naman sir. Bahala na lang sila dyan sir. Akin sir, bilang isang kasama ninyo, nag-wish nyo sir ng masaganang December, at sa kinakaharap nating next year, sana pagpatibay pa ulit yung organisasyon natin, yung Philippine Coast Guard. Mabuhay kayo, at sa aking mga dating kasama dyan, magpalakas tayo ng katawan. Kung kaya nyo nang maiwasan yung bisyo, alak, sigarilyo, abay, mas better. At least ma-engage tayo sa ibang mga kaparaanan na tumibay ang ating katawan. Kasi hindi natin inaasahan, yung ating kaaway na dragon andito na sa loob, gumagala-gala, kasama natin, mahirap-hirap na. So, masarap sila kung gumawa. Talagang ang sarap po. At nakalimutan ko ba o naipost ko na? Naipost ko na The 100 Years Battlefields. So, yan yun. Babae, sa sarap ng mga babae nila, gagandang puputi pa ako, hindi naman ako, hanga lang siyempre. Lalaki naman tayo So, again, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. This is your host, Susukgang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.